Good morning my sugar series! For today's video, gagawa tayo ng 4 na cakes. Bali, 4 na simpleng design ng cake ang gagawin natin ngayon. Napakasimple, napakadaling sundan at talagang hindi kayo may stress pag gawin nyo to dahil kung saan maganda siya at hindi siya mahirap gawin. Okay? At ngayon, ang gamit nating cake naman is napaka-basic na flavor. Of course, vanilla chiffon cake. At ang icing naman na gamit natin dito is still boiled icing. Sa mga magtatanong at baguhan dito sa ating channel, of course, isi-share ko sa inyo ang recipe kung saan hindi pa kayo nakapanood ng ating mga full videos tutorial. So, iti-take note nyo na lang my sugar sweeties. Gumagamit ako dito ng 6 na large egg. Of course, egg white lang yung ginagamit natin dito. At sa mga yolk naman, i-reserve nyo na lang yan para sa mga recipes na pwedeng paggamitan ng yolk. At 3 cups ng white sugar, 1 cup ng water, at cream of tart, konting teaspoon ng cream of tartar. So, ayan, sa full videos and recipes, i-click nyo na lang yung mga videos natin, alright? So, bali sa 6 na itlog na sinasabi ko dito, bali, kinasya ko talaga siya para sa 4 na cakes na to. At sa unang cake natin, ang size nito is 9 by 2 and a half, 9 by 2 and a half ata, tapos nagiging 3 siya. Kasi naglagay tayo ng konting icing. Ayan, at sa mga magtatanong, gumagamit tayo dito ng 12 inches na cake board. Yan, so lahat yan, yung 4 na yan, 12 inches na cake board ang ginagamit ko dyan. As you've noticed my sugar sweeties, naglagay tayo ng first coating na plain white lang na icing. Tapos nag-second coat tayo dito ng pink color. Kung saan, konting icing lang ang nilagay ko dito sa ating bowl na yan. Sa nakikita nyo dyan. Tapos naglagay lang tayo ng konting pakolay ng pink. Ayan, so dito, sa ganitong paraan, makatipid tayo ng mga pakolor. Kasi honestly, my sugar sweeties, mas maganda pa rin yung plain white lang kasi malalasahan mo talaga yung sarap ng icing. Unlike kung maglagay ka na ng color, mayroon siyang minsan mga aftertaste. So, bali hindi ko naman sinasabing hindi na masarap pag nalagyan na ng color. Ang akin lang is mas maganda pa rin talaga or masarap pa rin talaga yung plain lang. Dito sa store, pag may free time naman, nagdi-display ako ng 4 hanggang 6 na cakes kung saan ganito mga design ang dinidisplay ko kasi nga maganda siyang tingnan at hindi siya nakaka-stress gawin. Sa mga baguhan naman na hindi pa marunong magpakinis or master magpakinis ng cake, gamit lang kayo ng comb scraper pag wala namang design na ipinapakita sa inyo si client. So, bali itong cake na to, order na sa atin ng ating loyal customer kung saan parati na siyang nag-order sa atin. At ito ulit ang kanyang request na pa-design, ang drip design cake kung saan ang request pa rin niya is color pink para sa kaarawan ng kanyang nanay. At sa ating pa-drip recipe naman, ang gamit ko dito is ganache lang. At kung wala naman kayong ganache, pwede kayong gumamit ng whipped cream. Lagyan nyo lang ng black or brown color, depende na sa inyo. Or kung ano ang kulay na gusto nyo. Bali, ang process dyan, ilagay nyo lang sa maliit na bowl yung whipped cream, ilagay nyo sa microwave for about 10 to 15 seconds, yung tama lang na mag-melt lang siya. At kung wala naman kayong microwave, pwede nyo siyang i-double boil. Same process, yung katamtaman lang na mag-melt lang yung whipped cream, so magiging ganache na yon. So pwede nyo siyang applyan ng iba't ibang kulay, depende sa desire or depende sa design na gusto nyo. Alright? So dito naman sa ating pangalawang cake, still 9 by 2 and a half yung cake natin dito. At napakasimpleng design lang din, pang lalaki siya, bali plain white lang ang nilagay ko dito at pa blue effect lang. Tapos still drip design pa rin, pero nagka-problema lang tayo dito konti sa ating chocolate ganache kasi nga tumitigas na siya. Hindi na siya tunaw, kumbaga hindi na siya perfect consistency para sa drip design natin. Kumbaga paipable na po yung ating chocolate ganache, pwede na siyang pangsulat, pwede na siyang ipa-border design. So yun, kumbaga hindi na siya perfect consistency para sa drip. Ayan, nakita nyo naman my sugar sweeties na nagbuo-buo na siya kasi nga nakababad na siya dito sa ating pastry bag kung saan ulitin mo ulit na i-double boil or ilagay mo ulit siya sa microwave para matunaw ulit, pero tinatamad na tayo dito my sugar sweeties, kaya ayan, sinubukan ko na lang siyang i-pipe para makuha natin ang design niya. Okay naman, pero talagang iba pa rin pag tunaw yung ating chocolate, no? So, ayan, nagpatuloy lang tayo dito sa ating pa-borders effect. So, still pa rin, ganyan ang kanyang mga design. So, yan, napakasimpleng design lang yan, my sugar sweeties.
At dito naman sa ating pangatlong cake, ang size naman nito is 8 by 4 at kung lagyan natin siya ng icing, magiging 8 by 4.5 siya. At naglagay lang tayo dito ng pakonting yellow color para naman magiging light yellow siya ang icing natin with combination ng pink color. As you've noticed, my sugar sweaties na hindi ko kinat yung cake. Bali, depende na sa inyo kung gusto nyo siyang i-cut or lagyan ng filling para naman mas masarap siya lalo, no? Pero dito naman sa ating cake na to, hindi na tayo naglagay since mura lang ang dispose ng bintahan natin dito. Actually, marami tayong masasarap na pa-filling para sa ating vanilla chiffon cake. Pero ang kaso nga lang, kung taas-taas naman ang budget ni customer, of course, lagyan natin ng pa-filling yan. Pero kung nasa exact budget lang naman si client, so no choice, no? So ganito na lang yung gagawin natin para naman hindi tayo lugi sa ating pagbibusiness. At about naman sa packaging dito, my sugar sweaties, no, i-share ko lang. Bali, since 12 inches round size yung cake board natin na ginagamit at ang kapal ng cake natin is 8 by 4.5, so ang bibilihin nating box size is 12 by 12 by 5 inches. Yan. So, para naman hindi sasabit yung top natin. At kung may mga design pa man, so, pwede nyo siyang lagyan ng stick sa bawat kanto ng ating cake board. At lagyan nyo siya ng parchment paper or may mga cellophane na available kayo. So, ganun lang mag-box ng cake. So, balik tayo dito sa ating cake naman. Ayan, natapos na tayo dito sa ating parosette design. Tapos, nakita nyo naman, my sugar sweaties, no, na hindi na tayo naglagay ng icing tip sa ating lips design kasi nga ginupitan ko lang yung dulo. Pa-slant lang sa right slant, then sa left slant, parang kumbaga nag-letter V ang cutting ng dulo ng inyong pastry bag. Tapos same lang, nag-slant lang tayo para sa piping ng ating border design. Yan, parang nagsulat lang tayo ng slant na guhit yan dito sa ating border. So yan, nakita nyo naman yan, my sugar sweaties, napaka-cute lang. Tapos pwedeng ganyan na design. Tapos kung gusto nyo siyang lagyan ng mga toppers kagaya ng ginawa ko na ganito, yan, nag-print lang tayo ng palm design na silver color, depende na sa inyo, marami dyan sa Google, pwede nyo siyang ma-search at ma-print. At naglagay tayo ng isang artificial flower dito sa gitna para naman mas cute tingnan. Ayan, yan yung ating finished product. Tapos dito naman tayo sa ating pang-apat at pang-last na cake na gagawin natin ngayon. Ito naman ay same design lang din. Pero ang finishing touch natin dito, naglagay lang tayo ng pa-butterfly design or pa-butterfly effects naman para naman mas cute siyang tingnan. Ayan. So, nagpa-wave-wave lang tayo sa body ng cake para naman mas iba rin ng konti, no? Tapos, yun lang, my sugar sweaties ang mas-share natin sa ngayong araw na to sa inyo. At kung may mga tanong kayo, isusulat nyo lang dito or i-comment nyo lang dito sa ating comment section box. Kung kaya nating masagot yung inyong mga tanong, so why not sagutin natin yan. At, yun lang, my sugar sweaties. At salamat sa inyong mga support, sa mga baguhan naman na tumatangkilik at nagsubaybay pa rin sa atin dito sa ating channel. Yan, maraming salamat sa inyo. At, ayan, patuloy pa rin tayong mag-share ng mga ideas natin para naman makatulong sa ating mga baguhan na mga home bakers. So, maraming salamat sa inyo, my sugar sweaties. Sayagan sa ating next video upload. Bye!